Juice. Sir Jeremy, may twist po daw ang SP regarding sa impeachment. Ano yun? Ano yung twist na yun? Paki-comment dali para mahanap agad natin. Okay, and ignorant can be ignorant can be educated, but there's no cure for stupid. Yeah, that's right. Kasi yung pagiging stupido pinaninin. Ako na magsasabi ng twist. Ako na magsasabi ng twist. Okay? Ang twist ni Chis Escudero diyan kasi nga umiikot. Okay. Umiikot-ikot po si Chis Escudero din. Kasi marami hong mga senador na mga pwedeng madagdagan pa ang kalaban niya sa Senate presidency. Okay, andiyan si Aimee ngayon na mukhang magiging contender niya. Nako. Tapos Alan Cayetano, kinukontra na din siya ni Alan. Kasi nakakahiya isa kang abogado. Tapos, 'di ba, nagtatanga-tangahan ka sa ngalan lamang ng pangungunyapit sa posisyon. So ginagapang niya Jinggoy Estrada. Ayaw din ni Jinggoy ng dismissal. Ang gusto nila yung mandato gampanan. 'Di ba? Marami-rami na ring mga senador na ang gustong mangyari magkaroon sila ng pagdinig. Ang problema lang talaga nila dahil tatanga-tanga pa sila, hindi nila alam ang gagawin nila, paano nila mapupuwersa si Chis Escudero kasi si Chis ang inaasahan nila na magdesisyon. Buong Senado yan eh. 'Di ba? Bakit hindi sila magpaikot ng petition na nagbabanta sa posisyon ni Escudero? Na kapag hindi mo kinonvene ang impeachment court, sa susunod na session, kick out ka na. Hindi ka na aabot bilang Senate President sa 20th Congress. At pagdating ng 20th Congress, hindi ka namin susuportahan. Di ba dapat ganun? Masyadong ginagago lang ni Escudero. So, ang gagawin po diyan na nakikita ko, dahil po sa matinding public pressure. Biruin mo, mga taga-media, mga law professor, pinagtatawanan na sila. Diba? Kasi mas matimbang na sa kanila yung teknikalidad. Hinahanap yung teknikalidad. Tapos ang ending ngayon nito, babaliwalain ang accountability. Diba? Tapos ipinapasa nila ang burden sa Supreme Court na dalhin nyo na lamang sa Supreme Court kung ano yung aming mapagdesisyonan, ano yung aming mapagbotohan. Diba? Ng mayorya. Kaya ginagapang ni Chis yun Ang problema, kaya hindi siya makapag-caucus, sa aking palagaya, hindi siya makapagpa-caucus ngayon. Baka yung caucus na yun, siya pa yung mapahiya. Kaya lang, syempre, uusad at uusad po. Lalo na yung pinakamatinding public pressure sa kanya, yung rally po sa may Senado. Hindi po rin sa may People Power Monument doon po sa harapan ng Senado. So doon po mangyayari yun, 9. So 2 days bago yung actual na hinanda niyang araw para dyan sa impeachment court. Diba? At may mga plano doon na hindi na po nila patatawirin, doon palang ibabasura na. So mangyayari nito ay i-convene ni Chis Escudero ang Senado bilang impeachment court. Magkakaroon ng trial. Ang kailangan naman pong bantayan dito ng taong bayan, yung trial po dapat araw-arawin nila ito. Dapat nga di ba? Araw-arawin nila yan. Alas 8 ng gabi, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang hearing. Kung di ba naman kasi ikaw gago, bakit hindi mo ginawa agad ng maaga pa? Meron kayong pending bills 100. Bakit hindi ninyo hinarap? Di ba? Wala na kasi kaming session. Bakit hindi ka lumapit sa Pangulo para magpatawag ng special session? Di ba? Yun ang problema sa kanya Kasi sinadya niya yun. Para meron siyang magagamit na justification para sa pagbasura. Dalawa po kasi ang hinahangad ni Chis Escudero. Unang-una, manatili
na Senate President. Ang laki kaya ng pera pag ikaw ang Senate President, bukod sa sweldo mo, allowances pa, di ba? Tapos, masiguro rin ang, kasi hindi pa graduating yan. So re-electionist yan sa 2028. Siyempre, maraming mga alam niya, maraming mga nababad trip sa kanya. 'Di ba? Kaya lang dahil po sa kabiguan ng mga supporters ng admin na ma-perfect yung 10 na alyansa o kaya naman kahit 8 alyansa, yun ang target eh. Dahil po doon, pinagdududahan ni Chis Escudero ang suporta, ang boto na makukuha sa kanya, makukuha niya sa mga supporters ng administrasyon. Dahil nga po doon sa pagkakasadlak sa kahihiyan ng mga kandidato ng alyansa. Po tragis yung mga taga-alyansa, yung iba basura naman talaga eh. Di ba? Gaya ni Bong Revilla. Inendorso pa ng Iglesia ni Cristo. Saan pinulot? Kangkungan. Bakit? Di ba? Feeling niya lang kasing magaling siya. Yung mga naipanukala niyang batas, mga nagawa niyang batas. Pero sa taong bayan, nang siya po ay sinuri, nako, mas na-appreciate pa nila kahit papano si Lito Lapid. Di ba? Lalo na yung kanyang Lapid Law. Kahit isa-isa yun. Pag meaningful, matatandaan ng taong bayan, katulad ng kay Bongo. Di ba? Malasakit Center. So inaabangan din po ni Chis Escudero ang boto ng mga DDS at lalo na yung endorsement ng Iglesia ni Cristo sa 2028. In-endorse siya niya noong 2022. So target niya rin uli yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang napansin ko sa mga tono ng mga magiging re-electionist na mga senador natin sa 2028, pare-pareho. Kung ano ang tono ng INC, yun din ang tono nila pagdating sa impeachment. Ang problema, taong bayan na ang kalaban nila. So the twist is, magkakaroon tayo ng hearing. Magkakaroon ng trial, pero ang dapat bantayan, baka yung trial na yun hanggang 11 lang. Kasi, hindi naman, magkakaroon ng susunod kasi bibigyan ng 10 days si Sara para sumagot. Pwede ngang paikliin yun kasi ready yung mga mga abogado niya, 'di ba? Pwedeng gawing 5 days. Without extension, sumagot kayo. Tapos kung magagalit sa kanya yung mga DDS, okay lang yun. Sa kanya lang naman galit eh. Siya naman may kasalanan, 'di ba? Tiwala niya kasi mabubudol niya ang sambayan ng Pilipino. Tiwala kasi siya na sa sinabi ni si Amy yung taga mind conditioning na tanggapin niyo na lang kasi alam nila mga Marcos loyalists, mga admin supporters, no, mga kakamping, mga dilawan, mga pulahan, yung mga totoong pula na yung mga aktivista, baka somehow makinig na lamang kay Amy. Kaya si Amy ang tagasabi na tanggapin nyo na kasi dead on arrival na yan. Invalid yan ang dumating dito sa amin. Kung gusto nyo, mag-file uli kayo. Di ba? Ganon yung dyan nila eh. Tapos ngayon ang pinakakalat naman, meron daw mga taga-admin na gumagapang para dyan. Diba? Yung sinasabi ko, gagamitin nila si PBBM kaya hindi dapat siya nagsasalita ng ayaw niya sa impeachment. Sinabi niya na minsan, tama na dapat, inulit pa niya. O di ngayon, siya tuloy yung ginagamit. Kasalanan din naman ni PBBM. Diba? Ay ano man ang pagantahin natin yan ng paliwanag, kasalanan niya yan. Kasi siya mismo yung salita niya nagagamit laban sa impeachment. Nai-interpret tuloy ng iba na siya na lang yung gamitin nating dahilan para makinig ang taong bayan. Ang problema, maraming hindi makikinig sa Pangulo. Bakit? Napaka-importante po kasi talaga ang accountability. Di ba? Si JB gusto rin niya na tuloy. Ano yan? May bulong-bulungan. Hayaan niya yung bulong-bulungan. Bulong-bulungan lang pala eh. Magbulungan na lang sila, okay? So, yun po yung nakikita ko na twist. Magkakaroon tayo ng hearing, ng trial ni Sara, tapos after 10 days, di ba? Mag-trial. Pagdating doon, gagawin nilang
Tawag dyan yung normal lang, ilang oras lang, tas uwian na, tawid na sa 20th Congress. Then the 20th Congress will definitely block it. Pagdidiskusyon na nila, lilikha pa to ng malaking gulo. Kaya mainam pa sana ang gawin nila. So, pagdating na nga 11, paikliin yung 10 days, pagbalik nila, dire-diretso hanggang katapusan. 'Di ba? Nambuwang ito. Hindi naman pwedeng questionin yan eh. Kala nyo pwedeng questionin sa Korte Suprema yon na bakit maikli? Hindi ba yung inilalakad ni Bato de la Rosa na resolution, anong sinasabi niya doon? Dahil po doon na-deprive daw yung karapatan ni Sara sa sa speedy disposition. Yun, mas magiging mabilis yun, tama? Biruin mo, nagsisimula na ng 11, then after 10 days, bakbaka na. Impeachment trial na. Talagang super speedy yun. 'Di ba? Hindi malalabag doon yung ni Sara. Kaya tama lang po 'yun na na maging ganyan ang twist, pero bantayan ng taong bayan para magtuloy-tuloy. June 30 ibaba nila yung kanilang hatol. 'Di ba? Hindi naman na inaasahan ng taong bayan na paiiralin nila ang konsensya base doon sa bigat ng ebidensya. Sabi ng mga prosecutors, mabigat ang ebidensya. 'Di ba? Yan ang kailangan din nilang patunayan, totoo bang mabigat. Pagkatapos nito, then magdidesisyon yung mga senador natin. Kung ano yung maging desisyon nila, 'di ba? Follow up yan ng taong bayan sa 2028. Sila ang bahala. Ang mahalaga, nalaman ng taong bayan, nakita ng taong bayan ang mga ebidensyang iprinisenta. 'Di ba? Hindi na mahalaga sa taong bayan kung ang mga senador hindi po gagawin ng tama ang kanilang trabaho. Kasi alam naman na natin, 'di ba? Ipinagmamalaki na nila Amy, si Amy rin ang nagpapahamak sa kanila diyan sa Senado na lagi nang sinasabi na outnumbered kayo. Kulang sa bilang. So paano ka pa magtitiwala na magiging partial sila, 'di ba? Pero again, hangga't may pag-asang para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan, yun po ang ilaban natin. Saka naman na po natin ilaban tae itong mga senador sa 2028. Di ba? Tama? So alam niyo na yung twist. Ako, yun ang inaasahan ko talaga.